الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, ipagpatuloy natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ay ang pang-23 na hadith. Al-Hadith al-Thalith wal-Ashrun. Ang pang-23 na hadith. An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qala. Ang nag-ulat sa hadith na ito ay si Abu Malik, na kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kaniyang tunay na pangalan ay si Al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu. Sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ang paglilinis ay kalahati sa iman. Ang ibig sabihin, kung ang iman ay hatiin sa dalawa, ang pangalawang bahagi sa iman ay ang paglilinis. Dahil ang iman o ang katotohanan ng iman ay tinatawag na takhliyah at tahliyah. Ano yung tinatawag na takhliyah? Ang tinatawag na takhliyah ay ilalabas mo, itataboy mo. Pangalawa, tahliyah, isasagawa mo, dadamitin mo, ilalagay mo sa kalooban mo, sa sarili mo. Ito yung tinatawag na iman. Kinakailangan na maisagawa ang dalawang bagay. Takhliyah, itataboy, tatanggalin mula sa sarili mo. Pangalawa, tahliyah, ilalagay mo sa sarili mo. Isasagawa mo sa sarili mo. Ang paglilinis, ito yung takhliyah na tinatawag. Takhliyah. Ibig sabihin, tatanggalin mo mula sa sarili mo. Itatapon mo mula sa sarili mo. Ano ito? Ano ang mga bagay na ito? Una, ang shirk. Ang shirk ay tatanggalin mo, itatapon mo, itataboy mo mula sa sarili mo upang ikaw ay maging malinis. Dahil ang shirk na ito ay napakadumi. Dahil ito ay napakadumi, dapat linisin mo sa sarili mo ang shirk na ito. Hindi lamang ang shirk, kundi lahat ng mga ipinagbabawal. Kinakailangan na itapon,
itaboy, tanggalin, linisin mula sa sarili mo. Dahil dito, ang iman ay ang at-tuhuru syatrul iman. Kasi hindi magiging tunay na Muslim ang isang tao kapag hindi niya ito tinanggal, itinaboy mula sa sarili niya. Pangalawang ipinapahiwatig ng hadith na ito, ang sinabi ng propeta na at-tuhuru syatrul iman, ay ang kalinisan. Kalinisan ng lugar, kalinisan ng puso, kalinisan ng kaisipan, kalinisan ng kaugalian, ay ito ay napakalaking parte. Napakalaki ang kaniyang antas at lugar sa Islam. Kahit anong uring kalinisan, katis ito saklaw. Kalinisan ng pamamahay, kalinisan ng lugar, kalinisan ng environment. Ito, kabilang ito sa iman. Dito makikilala ang tunay na iman sa kalinisan na ito. At dito makikilala ang tunay ng lakas ng iman ng isang tao sa kalinisan ng kaniyang lugar, kalinisan ng kaniyang environment, kalinisan ng kaniyang puso, kalinisan ng kaniyang kaisipan, kalinisan ng kaniyang pangatawan. Yan, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. At ang zikr na ito, na alhamdulillah, ay napakalaki ang kaniyang magiging gantimpala kapag binibigkas ng isang tao. Dahil ang alhamdulillah ay mapupuno niya ang timbangan. Ano ang ibig sabihin ng timbangan na ito? Yung timbangan sa kabilang buhay na kung saan doon titimbangin ang mga gawain ng mga tao, mabuti man o masama. Pero ang alhamdulillah ay kapag naipatong sa timbangan ng isang tao sa kabilang buhay, ay sigurado na magiging mabigat ang kaniyang mga gawaing mabuti. Dahil ang alhamdulillah ay kabilang sa mga dhikr na napakabigat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ang dhikr na ito ay hindi dapat nawawala sa isang Muslim. Araw-araw dapat pinaparami ang alhamdulillah. Dahil ang dhikr na ito ay magpapatibay ng iman sa puso ng tao. Malilinis niya ang tao mula sa lahat ng masama. Ang lahat ng pagpupuri ay pagmamay-ari ni Allah, para kay Allah. Sa kaniyang mga gawain, kapuri-puri si Allah sa lahat ng kaniyang mga gawain. Kapuri-puri si Allah sa lahat ng kaniyang mga katangian. At lahat ng nakikita natin na mga kabutihan ay ang dapat na purihin dito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay malusog, kung ikaw ay matalino, ang dapat na purihin mo dito sa katalinuhan mo, kalusugan mo, ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lahat ng mga ito ay si Allah ang nagbigay nito sa iyo.
Hindi ito dahil sa kapangyarihan mo. Dito, alhamdulillah, tamla'ul mizan, na mahuhubog niya ang tao sa pagpapakumbaba. Matatanggal niya sa puso, mula sa puso ng isang tao ang pagyayabang. Kapag binibigkas ng tao ang alhamdulillah palagi. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Ganon din ang zikr na ito. Subhanallahi walhamdulillah, kapag pinagsabay mo ito, ang subhanallah walhamdulillah, ang kaniyang magiging gantimpala ay mapupuno nila ang pagitan ng langit at lupa. Mapupuno. Ito ay nilalarawan ng propesta sa ating kaisipan, ang kadakilaan ng dalawang zikr na ito. Wa subhanallahi walhamdulillah. Ano naman yung maana ng subhanallah? Na ipaliwanag natin yung maana ng alhamdulillah. Ang maana ng subhanallah ay sumasaklaw ng dalawa. Ano yung dalawa? Nafyun wa ithbat. Nafyun wa ithbat. Nagtataboy at nagpapatatag. May itinataboy, may pinapatatag kay Allah. Itinataboy mo ang mga bagay mula kay Allah upang hindi maiugnay kay Allah, at mayroong mga bagay, mga katangian na pinapatatag mo kay Allah kapag sinasabi mo yung subhanallah. Ano ito? Kasi ang subhanallah ito ay bilang pagdakila, paglilinis. Ano yung itinataboy mo mula kay Allah na hindi mo iniugnay? Ang mga tao ay inuugnay nila kay Allah ang mga bagay na hindi dapat. Dahil ito tinatanggal mo, itinataboy mo ito sa pamagitan ng subhanallah. Dahil ito ang halimbawa, ang mga Christian, sinabi nila na si Jesus ay anak ni Allah, ito hindi karapat-dapat. Dahil ito, dapat itaboy mo ito sa pamagitan ng pagsabi mo na subhanallah. Ang mga musyrikin, sinasabi nila na si Allah ay ang mga malaika ay mga anak ni Allah, mga babaeng anak ni Allah, sasabihin mo, subhanallah. Itataboy mo ang lahat ng mga katangian na kulang. Itataboy mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi napakaraming tao na nilalapastangan nila si Allah. Iniugnay nila kay Allah ang hindi karapat-dapat, ang hindi dapat. Hindi ito mabibilang. Dahil dito sinasabi mo na subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tinatanggihan mo ang mga tao na ito. At pinapatatag mo kay Allah ang kaniyang mga sifat na kumpleto, mga katangian na kumpleto. Dahil ito, napakagandang dhikr ang subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, ang dasal sala ay liwanag. Ang dasal ay liwanag. Ito ang magiging liwanag ng tao dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Ang sala. Ang sala ang magbibigay ng liwanag sa kaisipan ng tao, sa puso ng tao, sa mundo ng tao, at sa kabilang buhay ng tao. Dahil dito, kinakailangan na
isinasagawa ng tao, itinataguyod ng tao ang salah. 5 bisis niya hinaharap si Allah. 5 bisis niya kinakausap si Allah. Dahil dito, ang sala ay liwanag ng isang tao. Kapag ito ay iniwan ng tao, ay didilim ang kaniyang puso, didilim ang kaniyang, magkakaroon ng kadiliman ang kaniyang kaisipan, magkakaroon ng kadiliman ang kaniyang mundo, magkakaroon ng kadiliman ang kaniyang kabilang buhay. Wassalatu nur, wassadaqatu burhanun. Ang sadaka naman ay palatandaan ng tunay na iman, kasi ang iman ay nasa puso ng tao na hindi nakikita. Ang iman ay pagmamahal kay Allah. Dahil dito ang tao na nagsasadaka, ang sadaka na ito ay ipinapakita niya ang katotohanan ng iman ng tao. Ito ang magiging saksi, batayan ng tunay na iman. Dahil ang kayamanan ay minamahal ng tao. Ang kayamanan ay iniibig ng tao. Ang kayamanan ay napakahalaga sa isang tao. Hindi niya ito mabitawan, mabitawan ang kayamanan. Dahil dito, kung ang isang tao ay minamahal niya si Allah, iniibig niya si Allah, higit sa kaniyang pag-ibig sa kaniyang kayamanan, ay kaya niyang ilabas, isadaka ang kaniyang kayamanan dahil ang kaniyang pag-ibig kay Allah ay nangunguna, nangingibabaw sa kaniyang pag-ibig sa kaniyang kayamanan. Kung ito na ay nailabas niya, naisadaka niya, ito ay nagpapatunay na ang kaniyang pag-ibig kay Allah ay mas malakas kaysa kaniyang pag-ibig sa kaniyang kayamanan. Dahil dito, ang pagsasadaka ay burhan, palatandaan, basihan, tunay na basihan ng tunay na iman sa puso ng isang tao. Ang tao na hindi nagsasadaka, ano ang ipinapahiwatig ng ganitong kaugalian? Mas mahal niya ang kaniyang kayamanan kaysa mga utos ni Allah. Maari ito ang ipinapahiwatig ang ganitong kaugalian. Dahil ito was sadaqatu burhan, dito makikita na wasabru diyaun. Ang pagsabar ay liwanag. Ano yung pagkaiba ng nur at diya? Ang pagkaiba ng nur at diya, yung diya ay liwanag na may init. May init, nakakasunog. May init. Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng init sa tao. As-sabr. Ito yung sabr, adya, pagtitimpi. Dahil ang pagtitimpi ay 3 uri. Unang uri ay tinatawag na sabrun ala ta'a. Pagtimpi sa pagsagawa ng mga ipinag-utos ni Allah. Ang pagsagawa ng ipinag-utos ni Allah ay nangailangan ng lakas. Paano mo ito maisasagawa? Dahil nangangailangan ng lakas. Ang pagsagawa ng mga ipinag-utos ni Allah ay nangailangan ng sabr. Dahil dito ang sabr ay diya.
susunugin ang katamaran ng tao. Susunugin ang pagmamahal ng tao mula sa kanyang sarili, mula sa anumang bagay upang maisagawa ang mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uring sabr ay sabrun anil ma'asiyah, pagtimpi upang maiwan ang mga ma'asiyah. Ang ganitong pagtimpi, ang pag-iwan mula sa mga maksiya, pag-iwan sa mga maksiya ay nangailangan ng lakas dahil ang sarili ng tao, ang katangian ng sarili ng tao ay iniibig niya ang mga haram. Nagugustuhan niya ang mga haram. Dahil dito upang mailayo mo ang sarili mo sa haram ay nangailangan ka ng lakas. Ano ang lakas na ito? Yung sabr. Pagsabr, pagtimpi. Pangatlong uri ng sabr ay sabrun ala aqdarillah. Pagtimpi sa mga pagsubok ni Allah sa atin. Tulad ng sakit, tulad ng paghihirap. Dahil dito, maisasagawa natin ang pagtimpi kapag may mga pagsubok ni Allah sa atin sa pamamagitan ng sabr. Dahil dito, ang sabr ay diya, liwanag, na may lakas, may init na ibibigay sa isang tao. Wal Quran hujjatun laka aw alayk. Ang Quran naman ay hujja laka. Magiging katulong mo o kaya magiging kalaban mo. Magiging attorney mo o kaya magiging attorney na laban sa iyo. Ang Quran. Sa kabilang buhay, ang tao na isinasagawa niya ang Quran ay magiging katulong niya sa kabilang buhay. Ang Quran ay magsasyapaat sa kanya sa kabilang buhay. Pero kung hindi niya isinagawa ang Quran ay magiging kalaban ng isang tao sa kabilang buhay. Dahil dito, Al-Quran hujjatun laka aw alayk. Dahil dito, kinakailangan sa bawat isa sa atin na isagawa ang Quran at paramihin ang pagbabasa ng Quran. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa Quran sa pamamagitan ng pagsagawa ng kaniyang nilalaman at sa pamamagitan ng pagbasa, pagpaparami ng pagbasa sa Quran. Dahil kapag binabasa mo, ay isang litra lang ang nabasa mo sa Quran ay ang magiging gantipala mo ay 10 mabuti hanggang abot ito ng 700 at imumultiply pa rin. Kullun nasi yaghdu, lahat ng tao ay lumalabas mula sa kaniyang bahay sa umaga. Fabai'un nafsahu, na ang tao na ito na lumabas mula sa kaniyang bahay ay ibinibinta niya ang kaniyang sarili. Pero ang mga tao na ito na ibinibinta ang kaniyang sarili ay dalawang bahagi. Famu'tiquha, tao na nailigtas niya ang kaniyang sarili mula sa impyerno. Aw mubiquha, pangalawang tao ay napahamak niya ang kaniyang sarili. Papaano ito? Kasi lahat ng tao ay lumalabas mula sa kaniyang bahay sa umaga upang magtrabaho.
Ito yung paraan ng pagbinta ng tao sa kaniyang sarili. Saan niya ibinibinta? Sa impyerno o sa paraiso? Kung ang tao na ito na lumabas mula sa kaniyang bahay ay gumawa ng mga masasama, ay napahamak niya ang kaniyang sarili. Kung ang tao naman na lumabas mula sa kaniyang bahay ay ang kaniyang ginawa ay mga mabubuting gawa, ang tao na ito ay iligtas niya ang kaniyang sarili mula sa impyerno at naipasok niya ang kaniyang sarili sa paraiso. Kasi ang tao na lumalabas mula sa kaniyang bahay, gumagawa, nagsasalita, nag-iisip, ito lahat ito gawa. Ano kaya ang lumalabas sa dila ng tao sa paglabas niya sa kwan? Sino kaya ang kaniyang mga kausap? Ano kaya ang mga kalima, mga kwento, mga salita na lumalabas sa kaniyang bunganga? Kung ito ay masama, napahamak niya ang sarili niya. Kung ito ay mabuti, iligtas niya ang kaniyang sarili. Ganun din ang gawa. Yan ang sinabi, maana ng sinabi ng propeta, kullun nas yaghdu fabai'un nafsa famu'tiquha aw mubiquha. Ang hadith na ito ay iniulat ni Al-Imam Muslim. Hanggang dito lamang mga kapatid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.